epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmer sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay ang Tika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antica at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vinin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sa sumkini ang DYKC ang inyong radyo Runda. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. And generosity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod wini na tao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad
apan di ay gihimong gatasan ang sapi ug panudlanan sa mga katawan. Pagsayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo. May buntag kami sa inog Mindanao. Adlaw na po rong Merkulis. Birthday gid rong Maning og ni Manuel. Maningil og ni Manuel do. May buntag ninyong tanan. May buntag Metro Cebu. May buntag Tibok Lalawigan sa Sugbo. Sa mga silingang lalawigan. Morning na gid ninyong tanan. Katong nagmata og namahaw na. May maayog yung kayong kabuntago ninyo diha. May buntag po silingang nasod og di po silingan. Katong nangatong na kay gabiero sila ha. Kamu lang sa diha. Kay kami diri nagmata na kay laing buntag na nining adlaw Miyerkules ha. Buntag nila yay early birds ha. Early birds ha. Akong classmates og ang taga-upon po. Pareho na sila. Ang una gyud kayo si Jesus Cañete Celestial. Good morning ninyo na sir. Naminaw sa dito sa may Basak Lapu-Lapu City. Akong classmate nga ambungan si Arvin Lumongo. Morning men. O niya si ganihan na po na ini silang nagmata. Silang Inting Mata, Vicky Mata o Javier Mata dito sa Danao. May buntag. Dudong Nubabos Bagyod may buntag na po. Tulan ng alam-anamon kay karong taod, o iyay, di apay sayo pong nagmata. Ang magtiayong maanyag ug ambungan si Bay Igan Pasumala og si Miss Jima Susubrado. Good morning ninyong dalawa. Ang labing awahe, unahon na to ring update sa ICC, International Criminal Court. Dinto ang kanhi presidente na kulong na preso. Kagapon, oras din sa Pilipinas, gipaybaw na ni US State US Secretary of State Marco Rubio, kung sa kaning Kapitan Rubio, no? Na nag-awag, matod pa, niingon ko no, si Presidente Donald Trump sa Amerika, nga giawag niya ang mga nasod, nga sakop nining International Criminal Court nga undango na ang pagsuporta nini financially kay matod pa nila false authority kuno ni. Giingon nga hulga ni sa soberenya sa Estados Unidos. Murag malipay si Benjamin Netanyahu nini. Apel na si Vladimir Putin kay puro na sila dunay warrant of arrest. Og labaw na ang mga DDS nga posible kung mabungkag na samtang di pa magsugod ang proper trial ni Digong, delikado. Og ang makauli na hinon ang presidente kay mabungkag ang ilang ICC. Matod pa, niawhag sila. Niawhag ang Amerika nga, ay lang, undangan na ninyo. Ang suporta niya ng ICC kay false authority ng ilaha, di na angay ipadayon tungod kay wa na'y hinungdan matod pa Donald Trump. Apan ang Malacanang kagapon, pinagi ni Claire Castro, inyong iyaan. Ingon dyan, ingon nga, si Presidente Bongbong Marcos, nabangat. Matod pa nga dili manghilabot sa kalihukan sa Estados Unidos kay dili kuno ni ubos sa kontrol sa Pilipinas nga bala o dili way labot ang gingong pamahayag sa presidente sa Amerika dinis Pilipinas dili kuno ta apel. Dili ko na manghilabot. Koreawan sila ang Pilipinas na nagpa-dismember ni sa ICC ni atong 2019 pinagi sa administrasyon pa ni Presidente Digong nga tuwa dito karon gipapreso. Kagapon update sa impeachment trial ni Vice President Sara pinagi sa ilang private prosecutor nga si Attorney Lorna Capunan iyang gimanifesto pinagi siyang manifestation nga instead nga karong adlaw og ugma butang unta sa hot seat ang duha ka mga testigos o kaning hostile witness. Si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara apan gi-withdraw na nila di na angayan. Apil lang dili na pa lingkuron sa witness stand karong ugma unta. I'm sorry. Gahapon ba itong Zulaika Lopez pero nagabian magyapon sila sa cross-examination. Karon po unta kang Captain Belinda Bilio ang duty officer sa
Security Office sa House of Representatives diin adtong pagka-prison ni Zuleika Lopez atol sa pag-atubang niya sa Quadruple Committee din gi-contempt kini unya murasag nahasi og maayo hinungdan nga resulta sa pagpatawag og press conference si Vice President Sara nitong Nobyembre 23, 2024 pinaagi sa live streaming. Mao lang nga matod pa ni Attorney Lorna Kapunan ang duha ka mga testigos unta dili na idayon nila pangutana kay matod pa surplus o redundant sa to pa nagdoble na o sobra na ang mga gipanulti sa duha ka mga nangaging testigos ang parehong mga NBI officials. So wa na labot wa karong hapon umbati na lang sila sa mga katong BIR mo ilahang angay batong ablihan o dili. Samtang si Attorney Levy Baligod ay nalotsan kinugwarang tumarest sa Makati RTC sa kaso nga cyber libel. Unya giingon nga ang nagpasakag kaso niya si Department of Agriculture Secretary Kiko Otsio Laurel kabahin niya sa pasangil atong 18 ka mga giingong ex-Marines din si Attorney Levy Baligod mo abogado nini nga ni pasangil nga si Secretary Tio Laurel nakadawat po og daghang ing malita. Apan matod pa ni Tio Laurel bakak na og fiction ra gyud to. Kay wa gyud say malitang nadawat pasing napsak ra. O ba? Samtang ang Sandigan Bayan Second Division pinaagi sa ilang chaired by Justice Geraldine Faith Ikong taga Sugbo wa pa mo pagawas ang iyang division o kamanduan kabahin sa motion sa ombudsman nga ilang ipangayong ma-discharge unta ang kanhi DPWH Secretary nga si Manny Bunuan aron himuon nga state witness apan gibsupa kini gibabagan kini sa mga abogado ni Senador Jingo Estrada nga karon nakulong. Namatod pa dili ni makiangayon og unfair kini sa dili ni patas alang sa kauban niyang ipasangin lang mga plunderer. Pero si Senador Robin Padilla angay pakpakan og tamas ginawa. Nisingit yung pangutana kagapon sa witness nga si Attorney Jeremy bilid mo Jeremy namatod pa niya katubanggi sulti ni Vice Presidente Sara ni atong Nobyembre 23 2024 nagbunga ba to? Bayan po kayo ni Tubag ang witness si Attorney Jeremy ni wa po siya ngayon sa pagbunga mo itong mamuwak. Angay yung pagpakan ug ni Robin Padilla kay mapataka lang singit. Bisag nakuha ng maayo na natubag ng maayo ni singit pag yung pangutan kadugay-dugay las oras. Ita karon taon aron malipay mo tanan katong gapong wa ganahi. Matod pa wa ko malipay anang imong interview. Karon taon sigurado kung malipay siya. Atong paningkamotang makontak na to si Attorney Glenn Chong kabahin ni sa awhag sa Estados Unidos sa nakalain mga nasod nga di na pasuportaan ang International Criminal Court. Pero diris nagbayad sa buhol patay. Ang Commission or Audit kuha. Ang Commission on Audit ay Commission or Audit. Matod pa niingon ang Commission on Audit nga ang Cebu City Medical Center, CCMC o City Hospital, ni gasto na ni og 1.13 bilyones sud sa na po katuig kapin. Apan hangtod karon wa pagyud mahuman ang maong tambalanan tungod kay matod pa daghang depekto og huyang kuno ang project management. Ayay. Gikan ni Tomas may krama. May mayor atong 2013 pa. May krama ni Police Tomas iyang ibaligya dito ni Manny Pangilinan ang City Hospital. Wa madayon. Gustong Tomas nga mabaligya man gyud. Onya,
Human ato, na Pilde Mas Tomas, Puli Edgar Nabilia, Puli na pos Mike Rama, dayon Raymond Garcia, karon Nestor Archibald Oscatuig pa. Now, diingon ang kuha, niggasto nag 1.13 bilyones ang Maong Tambalanan, pero way human-human. Unsa kay pagsaway na po ni Tomas, aning nga to siyang mayor. O niya, matod pa, ang iyang mayor, iya na pong gisaway kay feeling si Tomas nga magmayor og adlaw dili na po siya gabi. Dito sa Kapitolyo Prorbida, daghanag yun at unahon taring nindot yun eh. Si Dr. Piragi sa rekomendasyon ni Dr. Nikki Catalan, ang anak ni ang anak ni Governor Pambari 4 nga mo'y naning kamot yun pagpa-improve sa mga tambalanan nga ginumala sa Kapitolyo ang 16 ka mga tambalanan upat ni Provincial Hospital samtang 12 ini ang mga district hospital, pero ang usa sa 12 katong giadto na mong Ricosmenia dito sa Tuboran katong ang ilang morgue wa gani pultahan nga ang patay sa ang taong patay dito ibutang sa morgue di gani mo gustong ibutang dito kay mahadlok og ay abat. Ibabaw na sa Kapitolyo nga gihatagan na ni Governor Pam og 7.8 million ang Tuboran District Hospital aron maundang na kay pirti yun magbaha ninig maayo. Daghan kayong depekto sa infrastruktura dito paghapon sa Maong Tambalanan ang gawas nga bahin. Matod pa ni Governor Pambari 4 haron wa nay problema ang mga katauhan sa Tuboran o silingang mga lungsod diha sa Maong Tambalanan kinahanglang ayuhon gini aron dili na kulbaan ang mga tao nga moadto sa Tambalanan aron limpyo sa kuno makaayo gyud og sakit di na kay tuob-tuoban lang. Ang Pasig City Mayor nga si Mayor Vico Soto pertig yung nakadaig ni Governor Pambari 4 pinagi sa iyang online live streaming sa iyang live streaming kagahapon matod pa iyang gidaig og tamas ginawa si Governor Pambari 4 pinagi sa inisyatiba sa Capitol nga gitawag og Participatory Governance Summit din gitambungan og mga 2,000 ka mga representante sa nagkalain-laing civil society organizations, people's organization og NGOs. Naghana din ni tambong mga non-government organizations nga matod pa ni Mayor Vico Soto sa Pasig nga ang gihimo ni Governor Pambari 4 dako kayo ni og papel sa mga Sugboanong nagkalisod kay matod pa mao kini ang hagdanan nga way mahabilin nga inutil nga mga taga probinsya sa Sugbo karon taton atong pangutan-on si Attorney Glensong kabahin sa hulga ni Vice President Sara unahon ako ang kaning giingon ni US President Donald Trump nga angay ng buwagon o sila yung termino ni Bisaya. Angay ng tangtangon ang International Criminal Court kay fake daw ni. Ba? Mau ba? Na 7:39 may buntag dito sa Madrios, Cebu. Si Danny El Nido dan long time no see dan. Si Sir Dimla Francisco Jr. Good morning, sir. Ninyo da sir nagtanaw sila diya sa may Camparo Mandawi City may buntag ang akong iyaan pong maanyag diya sa upon si Dahima Fuentes kauban ni Bibot nga ambungan may buntag ninyo diya pa may napay laing igagaw na ko mga igagaw na ko ning uban ang mga puro ni maanyag igagaw na ko Pipay og si Boy Caruana Arias Toledo morning mau ba akong cousin-in-law maanyag pod si Leslie Navarez de Lumbar morning ninyo diya og uban sa emre si Boss Butsoy Blanchik, good morning. Mau ba? O niya, of course, si Nestor Pasumala. Good morning na nimo niya. Tanang mga taga-istaka, may butag. Kapay uban nga din ako makita. O niya lang totoo, ha? Kay balikan ta mo. Alas 7:40 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Time check hatod kaninyo sa Lacto Pa. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Charm Top Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Top Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Ka-bloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili
ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Digid sa yun ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ready na ba sumakay? Ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayagyod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa timog biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Murag nagbakasyon, bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para malingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kaha barkada. sulit, saya, sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pila ka duol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare, ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, B. Gusto ko man diguro. Daghan na binuaros ni pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Gaasot sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market timan ikanunay sa tanang panahon ang imong budget daghan gyud kag mapalit tungod kay sila kanunay ang nagbaligya sa presko, barato ug limpyo mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches nga gikatag sa tibok Sugbo. Ang Enzo's Meat Market napay libre nga delivery sa kantidad nga sa kalibo lang makapadeliver ka sa labing duol nga branch sa Enzo's Meat Market nga gipanagyaw ginamahan ni Mr. Judel Reo. Alas 7:50 na atong tawagon si Attorney Glenn Chong, kabahin na ning isyo karon matay. Murag pabor nila, pabor kayo. Maday, ala, yes.
Kadit lang ha kay kadit lang ha kay ni follow up na si attorney. Kadit lang kaya. Nanawag na nag-follow up na kay nagpaabot sa atong tawag. Anyway, si akong iyay di may ambungan akong classmate sa Roel Guzman Anore. Morning no. Morning. Coach Consel Eric Kinain. Morning na coach. Onya di apoy local version ni Justin Bieber si Justin Ongria. Good morning bye. Akong classmate ang ambungan. May Atik Sosa morning. Tapos kaluhan ni sila ha. Mga ambungan nila nanong pugupuhay ito sa Katagalogan. Morning bye. Onya si Fitzgerald. Morning boss ha. Morning boss. Onya di apa si kadet lang ha. Si Boss Butsoy Bladsikas tag-iga Bots. Kadet kayo kay ato nga si di apo yung sindiro. Sindirong kauban ako simbahan sa una si John Sumili. Morning John Soms. Okay. Anyway, ato nga hinabion si Attorney Glenn Song. Kabahin niya sa ninduting balita para sa mga supporters, o not only para sa mga supporters, pero appeal ng mga Pilipinos mahinangop yun. Ako unahon. Attorney Glenn, good morning na. Yes sir, maayong buntag sa imuha o sa imong mga staff din ha, sa mga suking tigterminaw sa DYKC, maayong buntag sa inyong tanan. Appeal na yun ang mga tuas gawas nasod, Attorney Glenn, kay naka-live streaming ta. Sir, nag-monitor man ko, oo. Ako na siyang ingis. I see. Sir, doon ay, unahon ko ni, dili lang ni sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Digong, ni Vice President Sara, kundi sa tanang mga Filipinos, including yun, si Senador Bato de la Rosa na ini. Diingon kagahapon ang US Secretary of State nga si Marco Rubio, pinaagi po sa pamahayag ni US President Donald Trump ka, ang International Criminal Court, false authority kuno ni, di na angay ning suportaan sa mga nasod nga sakop ni ini kay makaguba kuno ni sa mga soberenya not only sa Amerika o sa tibuok mga nasod nga sakop ni ini. Attorney Glenn, unsay inyong reaksyon ani kinaingon ang Malacanang nga di kuno manghilabot si bangag aning mga pamahayag sa Amerika kay dili kuno nato kontrolado ang ilahang mga policy, sir. Oh, actually, sir, I'll just answer you in Tagalog. Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Kasama na hindi nakakaintindi ng Cebuano. Anyway, most of our Cebuano fellows, they understand Tagalog. Yes, sir. I understand, naintindihan ko yung where the United States President is coming from. Para kasi sa kanila, yung ICC interferes with their exercise of law enforcement and sovereignty, di ba? Ito naman kasing Amerikano, pakialamero. Pero, well, wala tayong magagawa if they will frame an issue as national security sa kanila. Like in the case of Iran. That's an international, that's a national security issue for the United States. Kasi naman, yung mga Iranians dati, nung revolution, si Ayatollah Ruhollah Khomeini, hindi si Khamenei, si Khomeini, yung una. Yung una? Oo. Ruhollah Khomeini yun. Ito si... 1979 ba, Attorney Glenn? If I'm correct? Di ba, they were chanting death to America. They even took over the embassy ng Americans and then the hostage. Kaya nga natalo si Carter, di ba? Yeah, Jimmy Carter. So, para sa Amerika, well, I understand them na pag kinasuhan nila yung mga sundalo ng ICC, that's interference on from their viewpoint. So, ngayon, ang bigger question is, anong gagawin ni Mr. Bangag? Nice. That's a bigger question kasi well, Secretary Rubio, sinabi niya na they will actively campaign to demolish and dismantle the ICC step by step. And that's very good news for us who believed in President Rodrigo Duterte. So ngayon, siguro mayroon niyang mga akibat na sanctions kung hindi ka susunod sa gusto ng mga Amerikano. Ito si Marcos,
si Bangag, please understand me, ha, sir, mga kababayan. Yeah. Go ahead lang, sir. I will never address him as president. To my mind, my natural mind and my legal mind, hindi yan totoong Pangulo. Kasi nga, tulad na ng sinabi ko, dinaya niya yung halalan noong 2022. Dinagdagan yung boto niya. Ang nagdagdag, ang bawas sa iba. Kasi hindi ka naman pwede mag-produce ng boto. Otherwise, kung mag-produce ka lang ng boto, magdagdag ka lang ng magdagdag, ilalagpas ka sa total number of registered voters. So kung nagdagdag ka ng boto sa'yo, para sa'yo, Mr. Marcos, nagbawas ka ng ibang kandidato. That's plain and simple, dagdag bawas yan. And I stand by my allegations, nasa sworn statement ko yan. Pinalimpaan ko yung aligasyon ko lamang kay Marcos at hindi naman sinagot nila. Until now, sir, wag sila mutubag bitaw ginanang imong allegations? No, they never. Ang kanilang ano, you know, sir, mga kababayan, kung nakita nyo, meron ng vlogger dyan na, famous vlogger na inaresto, di ba, sa hotel. Yung Peanut? Mo ba na? Sinabi niya, kaibigan ko rin yun eh. Sinabi niya, bakit ako ang ina-aresto niyo? Si Glenchong ang daming sinasabi, hindi niyo ina-aresto. Hindi niyo pinakasip mo. Siyempre, takot yung mag-asawa na kasuhan nila ako because yung kasalanan nila sa bayan, mabulat-lat ng gusto. So what they're going to do is ignore me. That's exactly what they are doing. For more than 2 years, mahigit na lamang taon na yung sinumpaang salaysay ko, nakatiwangwang dyan sa Facebook. Post ko. Minsan, tinatanggal nila. Ibinabalik ko. Because of the truth. Totoo naman ang nag-provide ng ebidensya ng gaya, actually sa Marcos mismo, ako mismo ang sinabihan niya. Kumbaga, kung iupo mo ako dyan sa witness stand, personal knowledge ko yun. Sir, ganito lang, Attorney Glenn, being a former congressman, kung ila kang ikiha, duha lang akong pagsabot, posibleng mubuto ang dugay na kay bumubutong hubag against the president. Ikaduha, basin on niya og ang kumilik ma-appeal sa imong mga pasangil because ang mukondak og election is kumilik. Yes. Actually, hinahanan ko yung mag-asawa na yan eh. Kasi wala ako. Because I will take it as the best opportunity for me na ibulat-lat lahat ng takot sila. Because alam nila na may kasalanan sila sa bayan. Alam nila na kaya nila yung eleksyon. At alam nilang alam ko yun. Kaya, forgive me, sa bayan, hindi ko talaga tatawagin yung presidente. Bangag na lang. Because that's more factual. Mas fit kayo o niya, murag dapat po sa iya. Factual talaga. Hindi typographical error. Darating tayo sa mamaya. So, ito ngayon ang problema ni Bangag. Pwede natin i-highlight yan kay President Trump eh. This guy, cooperating with the ICC, ayan, sinurrender niya si President Duterte na hindi man lang niya sinunod yung Rome Statute na kailangan mo munang ipresenta si President Duterte sa local court. Pero wag gid sila maminaw na sir, nagsige hinuon og ano tong Article 17 of the Republic Act 7851, I think 7851 kung ako masayop. Hindi, sundin natin yung statute kasi pinirmahan ninyo yun eh. We are also bound by that international treaty. Kung i-present mo yan sa local court, walang masama. Walang masama na i-present mo sa local court. Bakit hindi mo present? Dahil kinidnap mo, Mr. Marcos. And you cooperated more than what is required of you. So yan, pwede natin i-highlight yan kay President Donald Trump na itong bangag na to, bangag na nga, tolo pa yung cooperation sa ICC. At huwag ka maniwala dyan, bangag yan sinungaling yan Now, sir, kaniron, pila man ka, kung doon na lang kay ideya, pila man kayo kanasod ang nag-finance aning International Criminal Court para mag-exist sila kay matod pang Presidente Donald Trump aron mabungkag na ilang existence, ma-dissolve ang ICC nga fake authority, kinahanglan dili na maka mo-suporta financially ang mga nason nga sakop dinhi. But as to when dili na to mahibaw-an kung kanus mahuman ang mabungkag ang maong International Criminal Court. Yes, of course.
kung mabungkag ang ICC o ma-dissolve yung ICC, wala na silang authority to detain President Duterte. Kailangan na pauwiin yun. Sir, putlunti ka. Kung mapapauli si Presidente Digong tungod kay ma-dissolve, as for the sake of discussion lang, mapapauli si Presidente Digong diris Pilipinas, si Senador Bato Mugawas na pod kay karon nagpabiling nagtago-tago because doon na say pending warrant of arrest from ICC. Unsa may mahitabo sa atong Philippine government nga ila man ang gitolerate kadtong warrant of arrest ni President ni Senador Bato ma-consider ba tong nulo na? Yes, wala na siyang visa. Kasi kung ma-dissolve yung ICC, but I doubt it na ma-dissolve yan kaagad-agad. Going to your question nga pala kanina, sir, sinong nag-finance? Mostly European countries yan. European Union and European countries ang nag-finance niyan. Yung ICC. So that's my answer to your question. But I have no idea how many countries exactly are funding them. Pero kailangan nilang magpakita ng gusto silang magpakita ng agi ba para the funding will continue. Now, Attorney Glenn Chong, now is si President Duterte. Now, Attorney Glenn, kaning mahitabo pananglitan lang ma-dissolve karong tuiga or even in the next year 2027 unsay paagi sa imong naibaw-an pinaagi aning International Criminal Court kung wa na sila authority gyud murag nabungkag na sila si Presidente Digong kinsa may mo order to release unya papauli os Pilipinas still the ICC pa ba? Well, it depends on how they will be dissolved. If automatic naman yan siguro, sir, when the ICC is finally dissolved. There's no more authority or legal basis for continuing to detain President Duterte. And then yung Netherlands, they will have to release President Duterte kasi wala na yung ICC. Hindi naman si President Duterte dinitain under Netherlands law. Yeah, bitaw. Under that law. So, without legal basis, they will have to release President Duterte and all the arrest warrants they issued will be null and void. Wala nang visa yan. Kaya kung atong basihan ang Philippine law, sigod, Attorney Glenn, di man gud maka-release ning kaning mga prison officials kung why court order. What if kung ma-dissolve na, wa na sila authority, so dili kinsa lagi mo order. Palihog kong explain na Attorney Glenn. Depende yan, sir. Kung how, yun nga sabi ko kanina, depende how it is actually dissolved. So, hindi naman yung ICC, if they voluntarily dissolve, then they will issue all the necessary orders for release. I believe nga napay laing piniriso dito. Kauban ni Presidente Digong on the other side. Meron pang iba. Well, it all depends on how the American government will pursue its plans. Pero alam mo naman si President Trump, pag gusto niyang gawin, gagawin talaga niya yan. Mainta That bodes well for us. Isang issue yan na pinangambahan na ngayon ni Marcos, ni Bangag, na hindi niya na-factor in because it just came out of the blue. Now, Attorney Glenn, kanina nga punto, what if kung mauli gyud, assuming nga mauli si Presidente Digong Duterte next year kung ma-dissolve ang ICC, unsay epekto ani sa presidency ni Marcos o unsa ka baga sa mga Pilipino nga mohango pagbalik niya nga mo epekto politically diha sa kahabig ni Vice President Sara o sa kang Marcos pod sa iyahang administrasyon? Well, I think that's one possibility na Marcos will be booted out of office, which I love to see. Now, sir, ari ko sa impeachment trial kagahapon alas 8 na gabi, actually alas 8 na to nahuman, wala galing ko katiwas og tan-aw sa cross-examination sa defense ni Attorney Mark Vinloan o niya doon na pa'y redirect ni Attorney Attorney Ligutan, and then naapoy recross punan pas mga questions sa mga senator judges. Sir, akong pangutan na kayo nakabantay ko, ang mga both private and both defense o prosecution, dili ba maka kanabang object sa mga questions ngadto sa mga senator judges? No, I don't think they can object.
Dili, Because wa ka bantay. Nga bisag nailagpas kayo mga questions, ang Oh, buyag ang presiding officer naman, like katong gihimo ni Senadora Risa. Sir, ingon na lang ani, sila ang Ginoo dyan. Sila ang Diyos dyan sa loob ng impeachment court. So, yung mga abogado, both defense and prosecution, they are mere mortals. Hayat. Now, balik ko. Unsay imong tan-aw? Karon diingon kagahapon si kagabi, ako nabasa ko na lang ni karon ganilang kadlaon. Si Attorney Lorna Kapunan ang giingong volunteer kanani ang lawyer sa habig sa prosecution niingon nga dili na nila i-present karon sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez o si Captain Belinda Bilio katong duty officer sa House of Representatives during the contempt katong pagka-priso ni Attorney Lopez tungod kay redundant na daw, irrelevant na. Redundant din nagdoble o niya na surplus na daw. Sa unay mong tan-aw, daa sa habig nga sa depensa, wa ba ni sila ikahadlok ka basig kay hostile witness man ni si Attorney Lopez. Wa ba ka ni sila ikahadlok ka mayagyag na hinuon og unsay mayagyag? Sir, I was listening to Attorney Kapunan kagabi. The reason why they are dispensing with Attorney Zulaika Lopez and si Captain, may isang captain doon na Captain Belinda Bilio. Belio, is that merely corroborative lang naman daw yung statement, yung evidence that they are planning to extract from these witnesses. Nakita kasi nila, day 5 na kahapon. And then, dalawang witness ang na-present nila. So, lalagpas yan kung ganyan, the way it's moving, baka umabot tayo ng 2028 at hindi ma-impeach in dahil. So, timbang-timbang na lang siguro nila na kung magpapatuloy tayo, we have more than 90 witnesses at the rate of 5 session days, dalawang witness lang, butin talaga tayo ng 2028 dito at hindi na Vice President Sara Duterte. So, siguro may order ang palasyo, may order yung bangag, na madaliin nyo yan ba? Well, that's just my conjecture. Thinking ko lang kasi naman, ang director naman talaga ng impeachment na yan, si Bangag, lalo na yung asawang mukhang halimaw. Oh, totoo. So, sir, di apay lahi punto. Pro bono daw. Volunteer lawyers, mostly wa sila mo ingong word nga mostly, pero ang ilang giingon nga, at I think tanan, kaning mga abogado sa prosecution, pro bono or libre, voluntaryo. Sir, sa duha, ikaw abogado, before ka nahimong Congressman, Attorney Glenn, nang laban sa ka dito sa Husgado, mo consume kag 4 to 5 hours sa pagbarog lang niya, direct examination sa imuhang kaugalingong witness. Libre? Sir, you have to think it this way. Yung mga abogado, hindi kami pwedeng mag-advertise. Diba? Yes. Hindi kami pwedeng mag-advertise ng aming expertise because that's prohibited by our by the Supreme Court. ng aming Code of Ethics. Unlike America. Grabe no, pero stingay dito mayo, tinood. Oo, ang laki ng billboards ng mga mga injury lawyers. Damage, di ba? Lalagay nila yung Dako kay mga billboards. Telephone number nila, expert in injury and damage cases, ganun. Pwede yun sa kanila, but the Philippine context is more stricto tayo. So, for a lawyer, the impeachment proceeding provides the best opportunity to publicize your expertise, to publicize kung gaano ka kagaling. Or worse, kung magkalat ka doon, that's a different story. Pero that's a motivation on the part of a lawyer na kailangan ko magpakitang gilas para mas karoon ako na mas maraming kliyente. So, that's one. That's a possibility, of course. But you cannot also discount the possibility na may bayad at binayaran.
honorarium perhaps ang tawag, but not actually professional engagement. Honorarium, travel expenses, transportation expenses, representation expenses, pwede yan. And we are not privy to that. I am just saying that it is a possibility. Although, sinabi ko rin na it could be purely pro bono because ang habol ng abogado is publicity. Magbakitan nilas. Okay? On the other hand, it does not prevent the public prosecutors, the congressman, from giving them honorarium or whatever other kind of fees you call it para meron silang at least matanggap. Nagutanong ko ni mo ni Attorney Glenn because, una, daghan kayo sa mga nagtanaw sa proceeding, sa impeachment trial, sa Article 4 pa lang. Ningon sila nga imposible og way madawat nga bayad regardless of unsang klaseng bayad nga way resibo or naay resibo because dunay intel funds ang presidente. Ikaduha, pwedeng ihatod pinaagis malita. Sir, ingon ana ba daw na kamong mga abogado na labapon mo na ayan ang mga thinking? Ganito na lang, sir. Yung babaeng mukhang halimaw, yung asawa ni Bangag na Bangag din, pera-pera yan. Yung utak niyan, tandaan nyo, 6 na taon akong nagtrabaho dyan sa mag-asawang Bangag na yan. For free. Wala silang binayad sa akin kahit piso, paulit-ulit ko yung Pero ikaw ay refuse to accept the payment. They never offered, and I never billed them. Yun. Hindi naman sila nag-offer na magbayad. Hindi rin ako nag-bill sa kanila. Because, ang sa akin, that was my advocacy. Tinutulungan ko sila dahil I stand for clean, honest, credible elections. At the time, naniniwala naman talaga kung dinaya siya ni Lenny Robredo. Isa pa yung mandarayang bruha na yan. Dinaya talaga si Lenny Robredo. So, when they called me to explain to the foreign media and local media kung paano dinaya, ginawa ko yon. Wala kaming agreement about payment. And I never expected any payment because that was my advocacy. Yun yung talaga yung pinaglalaban ko. Maging malinis, malangal, mapagkatiwala ng halala natin. Dahil dyan, yan ang ugat ng lahat ng korupsyon, lahat ng flood control scam, lahat ng other scam, lahat ng problema ng bansa natin. Dyan nagsisimula sa eleksyon na dinadaya. Kasi na, tulad na ng sinabi ko, binibenta ni Comelec at ng election provider nila ang mga election post, ang mga posisyon. Yung mayor siguro ngayon, congressman, 100 million. Sabi nga niya ba ibabawin ng congressman yan sa kaba ng bayan? Kaya tingnan ninyo, yung flood control project scam na yan, that's manifestation. Yan yung manifestation ng dinadaya na eleksyon ni Comelec. O tingnan ninyo, mga kababayan, napakulong ba ako ng Comelec na yan? Hindi. Dahil alam nilang totoo ang mga sinasabi ko. Napakulong ba ako ni Smartmatic? Si Smartmatic ang nakukulong ngayon. Nakulong sa Amerika? O tingnan ninyo, ito idagdag ko, si President Donald Trump, 3 election commissioner sa Amerika tinanggal. Recently lang, hindi ko pa na-post yun. 3 election commissioner sa Amerika, yung election assistance commission yata yun. 3, tinanggal niya dahil sinertify na nila uli ang Smartmatic sa Amerika. Ang sabi ni Trump, nang bribe yan sa Pilipinas. Kung nang bribe yan sa Pilipinas, mandadaya yan sa eleksyon. Mas okay pang Amerika, dito pa napapresohin nun. Imagine. Ito lang mga kababayan. Yan yung patunay ko sa inyo. Na totoo lahat ng sinasabi ko. Binibenta yung eleksyon natin, dinadaya yung eleksyon natin. Props lang tayo doon sa araw ng halalan. Yan si George, yan yung number 1 na operator. Nakasuhan ba ako ni George? Hindi. Yung ibang critic nila, kinakasuhan nila. Ako, kinakasuhan ba nila? Hindi. Pero alam nilang ko. Alam nilang may ebidensya ako laban sa kanila. At hinahamon ko nga sila, kasuhan niyo ako. Tingnan natin kung sinong babagsak. Pero sir, basig na-appeal ka sa gingaw selective justice. Pareha nilang tambalos-los nga until now. Pirti ka, even ako diri, halos kada adlaw mangutana kung ganong wa pa man kasuhin ng silang Garjola, Edwin Garjola, tambalos-los. Onya, eventually si former DPW Secretary Manny Bundoan ilang i-discharge from plunder tungkol kay himuong state witness. Murag appeal tingali ka sa selective justice, Attorney Glenn. Siguro, yung sa kanila, selective justice to save their friends. Yung selective justice nila to save their friends. In my case,
selective justice because they are afraid of me. Correct. Hinahamon ko nga sila araw-araw. Itong halimaw na Lisa Marcos na yan, sinabi ko na sa kanya, nag-live ako one time, sinabi ko, kapag kasuhan mo ako, ibubulat-lat ko talaga because that's the best opportunity for me to insert it in the public in public records na nandaya ka. O yan, natakot. So, sir, ang balikan ako ang impeachment. Unsay possibility. Among the 4 articles of impeachment, karon napamanta sa namanta giuna mang ang 4th article, ang 1, 2 ug 3 wa pa. Now, ang ilang gingon nga 92 days lang ang trial. Kaya baka ni Attorney Glenn i-consider nimo kamong mga abogado kay bawo man gid mo ani from cross examination from direct to cross examination balik-balik ang pangutana kaya in 92 days. Sir, mga kababayan, yung korte nga na isa lang yung judge. It takes 5 years to 10 years to resolve that case. Tingnan nyo lang yan, ha? Yung isang court na RTC or MTC, isang judge lang yan, ha? Isang judge lang magtatanong. Ito pa kaya na you have 24 minus 1, 2... 3, minus 3. Ito pa kaya merong 21 na pwedeng magtanong about anything else, on any witness, on any issue. Kung yung isang judge takes 5 to 10 years, merong 21 dito, it takes us probably 100 years. Dugaya. 5 years, 21, that's 105 years. So kaya nga, sabi ko sa inyo, aabot tayo ng 2020, hindi pa matapos yan. So kaya, nakita ninyo yung reaction ng prosecution, bawas tayo ng tisigo para mabawasan yung trial days. And hindi naman araw-araw yung hearing. O 3 beses ng isang 3 days lang. 3 days lang. Kung yung mausap pa kailang scheduling, after the SONA. Pero sir, mga kababayan, looking at it the other way, tandaan ninyo, lahat tayo nakatutok doon sa impeachment. Kahit ako, nanonood. Nakalimutan natin yung flood control project. Yes, the best! Kami din sa Cebu, sir, doon namin interest. Nga doon ay mga kongresistang mga priso, supposedly. But until now, wa pa gani. Ultimong hudlat na lang ni Boyeng Rimulya, until now, wag yan. Sir, tingnan ninyo, mga kababayan. Ang lahat ng Pilipino doon nakatutok sa impeachment. That's the most effective distraction for Marcos na hindi na mapag-usapan yung flood control scam because ultimately he will be responsible for all of it. Tingnan ninyo, kung si Marcos hindi ang mastermind, kung hindi siyang mastermind, hinabol na niya lahat yan. Hinabol na niya lahat yung mga congressman na kumita ng husto dyan. Si Arnie Teves na napahuli talaga nila. Bakit si Saldico hindi? Si Marcolita. Hindi, bakit yan? Si Teves, inano talaga nila, hinanapan talaga nilang paraan na makuha nila. Makuha nila, yes. Renesyo nila ng gusto yung East Timorese government. Ito ngayon, bakit si Saldico hindi nila Gikalimtan na po. Gikalimtan na sad. It's because mas marami. Totoo yung sinabi ni Saldico. Takot si Marcos dyan. So, ibig, pasabot at Attorney Glenn? Tama si Manong Chavit na si Marcos talaga ang mastermind dyan. And that's what I also firmly believe. Given the fact na yung babae niyang hasawa na mukhang halimaw, mukhang pera. No, sir, given the situation nga, karon wa na mo kalimtan ni Saldico, unsay mahitabo if ever nga dili gid ma-impeach si Vice President Sara. Unya mudaog pagka presidente, assuming Sara for the sake of discussion lang para sa mga dumadapig pod. Mudaog pagka presidente in 2028 kung ikaw sir, Attorney Glenn Song, former congressman, unsay imong unahon pagpagukod sa gobyerno nga kaming mga Sugboano nagkinahanglan pud ming naapoy sample diri from Cebu nga mapriso. On your own, sir. Hindi lang, sir. Hindi lang sample from Cebu. It must be a sample all over the country. Pero the next government must manifest to the people. Ipakita mo sa taong bayan na
na you will clean up the mess of the flood control scam para hindi na ito maulit-ulit. Tuldukan natin ito at ikulong lahat ng dapat makulong. Sir, Ikulong may question ni mo, Attorney Glenn. Kanang pagutan na ha. Ang, ibalik ko ni, ang ombudsman is a constitutional body. 7 years ang appointment without reappointment. What if si Vice President Sara will become the president? O niya, ang ombudsman still si Boyeng Remulla na ay maani ang mga Subuanon or the Filipinos nga gustong mapapriso ng mga tulisan nga the only investigator ang ombudsman raman. Sa mga gawan. Kung ako, ang nasa kalagayan ni Inday as president, dalawa lang naman ang papipilian ni Remulla as far as I'm concerned. Resign or be impeached. So yun, kung ako ang presidente, yun ang i-offer ko sa kanya, mag-resign ka or impeach kita. Anyway, Attorney Glenn, kanina nga sa kanaghan nga mga higayon, sir, lipay yun mi, nga imong matubag about di ay si Ma'am Jessica ang maayong buntag. Ang iyang word na ako, i-word for word pagbasa, ayong buntag, Glenn, kumusta ka na? I believe nga, imigo ni mo na, sir. Kailan ni mo? Yes, ma'am. So, Attorney Glenn. Okay, I'm still fighting. So, Attorney Glenn, hopefully, from time to time, manawag mo ni mo while ongoing pa ang trial sa impeachment court against Vice President Sara. So, hopefully, di ka papulan sa mga pangutana for the sake sa mga Cebuanos o mga naminaw na mo on air. Yes, sir. Before we end, nabasa ko yung report ninyo, yung kay Terry Ridon. Ayan. Sinabi niya na regardless of the technicalities, the threat remains, di ba? Para yun yung message niya eh. Nandyan yung threat ni Inday Sara. Yeah. Regardless of the technicalities, ito lang masasabi ko. Kasi sabi niya, hindi raw nakakaapekto yung technicalities doon sa threat ni Inday. The threat na ginawa ni Inday remains standing. Ito lang ang masasabi ko. Ang nag-testify dyan, NBI, National Bureau of Investigation. In fact, sa isip ng taong bayan, between PNP and NBI, mas matimbang ang NBI. Kahit ako, nung pinatay yung personal aid ko ng mga pulis, siyempre, ang tinakbo ko NBI. Because that's the foremost law enforcement agency na pwede mong pagkatiwalaan. And then, nung nag-render ng report, si Vice President Sara Duterte ay Secretary of Justice. Anong tinanong siya, ano ito? Ang sabi ng agent, itong director na to, si Loto. Ano yan? Typographical error. Hindi maging typographical error ang Secretary of Justice. Alam ng taong bayan na hindi naging Secretary of Justice si Inday Sara, Secretary of Education. And that is not a typographical error. Pag sinabi mo typographical error, siguro yung pangalan ni Manong Uka o pasaporte, nawala yung I sa dulo. O that's a that's a typographical error. Wrong typing. Pero pag sinabi mo Secretary of Justice, that's a factual error. Fact yan. Factual error yan. Hindi yan typographical error. Hindi yan mere technicality. Sir, sa mga husgado, Attorney Glenn, naamon ko yung mga libel nga cases po, although na-dismiss itong uban, kanang typo error, kasagaran o Sara, dagana ka ng kaluha. Sir, ito yon. Beyond technicalities, kung ako yung judge, hindi, the technicality cannot be brushed aside. Hindi mo pwedeng ibaliwala yung technicality na yan because it goes right into the quality of the investigation. Bito? Maray. I don't know sa impeachment court lahi manigid sa regular trial courts mayon mangani gyud nga ipausab gyud ang mga kanang typo error bisag usa lang ipa-correct diha sa open court pero kani mo mag kadaghan mo to kagahapon ang kuan ni Attorney Mark Binloan. Kaya nga sir ang tawag ko dyan Mr. Typographical Error Witness. lahat ng mali ang date. Hindi yung typographical error ang mali ang date. That's a factual error. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, technicality man yan, but it goes into the quality of the investigation made. So, ibig sabihin, hausaw yung investigasyon ninyo. Kasi mali-mali eh. Hausaw, binadali ninyo because you want to pin Inday Sara Duterte. That's not fair to her. Imagine that you are supposed to be the foremost
law enforcement agency, investigating agency of this country. Imagine, hindi ka makapasok. Ang hinahanap ng NBI, CPA lawyer, just like me. Oh, CPA lawyer. Oh, imagine, CPA ka na, lawyer ka pa, tapos, ito, Secretary of Justice, mali yung date. Sir, during the time, sir, di ba si Buyang Remulla pa ang kuan, DOJ, Secretary? At that time, yes, siya yung Secretary of Justice. So, kuan sa mga typographical error came from the Department of Justice Secretary mismo office. Sila yan. Oh, imagine, yung NBI sa kanya under sa kanya. Yes. No, other Bureau ng DOJ. Gusto kong sagutin yan si Ridon. Oh, kasi buwa kay baba kanang taga-Bicol buwa kay baba sir. buwa ang baba. May patsaktan og kuan bato. Now, ito pa. Sinabi niya, the threat remains. As if the threat was unprovoked. Yun ang drama nila eh. This is an unprovoked threat. Mali. Merong Operation Romanov. That's the basis for Inday to make that alleged threat. So, hindi siya unprovoked threat. Ibang usapan kung unprovoked threat. Walang, nagbanta ka lang na wala man lang rason, wala man lang pinaghugutan. Iba yung kay Inday, may pinaghugutan siya. Yung Operation Romanov na yan. Kaya nga sabi ko, lahi daw, sir. Attorney Glenn, akong putlong tika, ang katong Operation Romanov in Russia, presidente itong gihurot yun o pamatay ang ilahang pamilya. Kay gilad na kayo. O niya, doon na natukod na ay RFA, Romanov family, in 1900s na, ba't katong Romanov, 18th century pa? Sir, tagay may gamay background, para sa mga naminaw na itong Attorney Glenn? Ito yan, si Tsar Nicholas II. Yeah, siya yung emperor. That's the equivalent emperor of the Russian Empire at that time. Ano pa sila, Imperial Russia. Si Tsar Nicholas II, ang asawa niya si Alexandrina. May 4 siyang anak na babae, may isang anak na lalaki, si Alexei. Oh, kaso si Alexei, because of interbreeding among family members, sila lang yung nag-aasawa. He became hemophiliac. So, si Alexei, hemophiliac, hindi nagkaklat yung blood. If I get it right. Hindi nagkaklat yung blood. Diba, pag nasugatan ka, maya-maya, namuo na yung dugo at hindi na lalabas. Diba? That's blood clotting. Oh, that's blood clotting. Yung sa kanya, tuloy-tuloy yung paglabas ng dugo pag nasugatan siya. Kasi hemophiliac siya. And that's the result of inbreeding. Sila yan. Kasi I think din niya si Alexandra, yung asawa ni Tsar Nicholas II. To cut the story short, nagkaroon ng revolution na take over ng Bolshevik. Yung Russia. So, pero at that time, he was still there. Hindi pa naman sila kinulong. But because natakot yung mga Bolshevik na the royalists, yung mga loyalista ng Imperial Russia, ng Imperial family, will free them. So, nilipat sila sa Yekaterinburg. Itong Yekaterinburg, ito yung, it's a city in Siberia. So, doon sila nilagay until the Bolshevik decided to eliminate them. Gihurot yun na patay. So, one night, because natakot na kasi yung mga Bolshevik because the White Army, yung mga Russian imperialists were already approaching Yekaterinburg. So, inano nila, nilagay siya. They were roused from their sleep one night, early morning yata yun eh. Ginising sila. Sinabi sila mag-photo op tayo. Mag-photo op daw sila. So, nilagay sila doon sa basement, pinaupo sila lahat, and they started firing. Sinabihan sila na mayroong death sentence sa kanila. So, pinagbabaril sila. So, si Alexandra, I think, niyakap niya yung anak niyang lalaki because that was the sole heir to the throne. And then, may kasama pa doon na yung mga valley nila. 2 o 3 yata. Now, mauni,
ang posible di ay nga gikahalukan ni Vice President Sara base sa statement po ni Mayor Master Duterte nga base og nahadlok po nito mas taas niya tungod kay basin og mapareha sila adtong Romanov. Yes, pinagbabaril sila lahat and they all died. So, they were buried. Actually, nilagyan pa ng asido yung mga katawan nila, bangkay nila para hindi ma-recognize. Then they were buried. And then, way back in the early 90s, yato, 2000 ba yun, na uncover yung kanilang graves. And then they were brought back to Moscow. And they were reburied with imperial honors. Still ano? Pero merong isa yan, babae, na next to Alexei na merong conspiracy theory na hindi siya namatay. So merong nagpanggap niyan somewhere in Europe na siya yun. I forgot the name. I forgot the name of that princess. Nagpanggap na siya yun, hindi siya napatay. But the truth is, all of them were killed. Napatay talaga lahat yung members ng Romanov. Attorney Glenn, sa di pati kabuhian day mga komento. Kanilang tulo kay murag mao ni duol gyud duol kayo sa mga istoryahan nato on air karon. Matud pa ni Ludwig Umiga to recall sa imong interview with former Congressman Jing Paras previously nga niingon siya unsaon nila pag-impeach si Vice President Sara nga pagsugod pa lang sa ilang filing sayop na daan just sharing daw. Matud pa niya di pa yung sumpay ingon siya nga sakto gina si Attorney Glenn Chong nahanaw sama sa bangaw ang flood control investigation. Di apoy usa ako ning batchmate si Engineer Chris Labiaga ingon siya maniobra na ni Boyeng Rimulya. Grabe ang sindikato sa gobyerno karon na aghapon na sa kinutub nadto naghapon ay kinutuban sir. As to the question of na ay kinutuban when? That's a big question of when it will happen. It's not a question of if. Hindi yan if, but it's a question of when. Because all good things, as far as they are concerned, all good things will come to an end. At tinagnan, salamat sa time, gid ha? O niya, hopefully, di kapulan sa among mga, para po di benefit sa among mga tigpaminaw, nga, yes, sir. mga Bisaya, at Tagalog, ug tuwas abroad. Oh, yes, sir. I will always make myself available to you and to your listeners and share what I can. Basta tandaan natin, mga kababayan, na distracted tayo doon sa flood control scam. Balik natin yun. Balik natin yung narrative na yun. Let's continue to demand for accountability. Di pa yung sasalay, pahabol. Si Attorney Glenn Chong hinaut sa sunod election, mag-senador, mo support yun mi, tanan, ha? Amping kanunay, Attorney Glenn, ikanis akong barkada, sa Bayigan. Ako lang tubagon kadali. This, I can assure you, marami naman nagtatanong sa akin kung tatakbo ako. I will not actively prepare. I will not actively court your votes because if that office is intended for me or whatever other office intended for me, it will come to me. And I will serve you the best way I can. Like the way I did noon sa Biliran. Hindi ko naman binalak na mag-congressman ako eh. Bitaw. I would have preferred my private life. Walang gulo sa buhay. Hindi ko kailangang maglagay ng security. Hindi ko kailangan sumakay ng armored car to protect my life. But things happened. Hindi ako nag-prepare. And then dumating yung pinatay yung former governor namin, si Danilo Purilla, dyan sa Cebu. Yung binaril sa likod ng ulo niya. Nalimot ko. O sa galit des barko? Sir? Nakalimutan ko yung barko. It was a Sulpicio. Sulpicio yun eh. Cebu Princess. Pagkanaog man to? Cebu Princess. Cebu Yes. Princess yun. Cebu Princess, Sulpicio. Nung bumaba siya ng barko, binaril siya likod ng ulo. Then, yung asawa kasi nakatawag na ng pulis eh, kasi nakita na niya yung assassin sa loob ng barko eh. So yung pulis nandun na sa baba ng hagdanan. So pagtakbo niya, nahuli siya ng mga pulis. So, it turned out na bodyguard siya ni Espina. And then walang lumaban para sa kanya. I was the only one who came out for him. That was 2007, Attorney Glenn? Yes, 2006. September 6, 2006 yata yun nangyari. So, 3 Peter, lumabas ako sa radyo.
pinatikos ko si Espina, but the person who actually egged me to do that, si Heidi Acuña, ABS-CBN. Classmate ko yan sa law school eh. Judge na siya, karon, Attorney Glenn. Ano, sir? Judge na. Presiding judge na sa RTC. Congratulations, sir. Tumawag yan sa akin one night at sinabi niya, Glenn, what are you doing there? Hindi ka ganyan. Hindi ka tahimik na tao. Alam ko, when there's an injustice, you will fight. Why are you silent? Kayo IPP dyan. Bakit tahimik kayo? Then the following morning, I went to radio, binatikos ko na si Espina. And that's when it started. Until dumating yung election, walang tumakbo. Ako na lang natira. I won. So yun ang gusto kong sabihin, mga kababayan, hindi ko hahabulin yung posisyon na yan. Because if that position is for me, it will come. And I will serve you the best way I can, like I did sa biliran. Attorney Glenn, salamat kayo, ha? May buntag ni mo ang pingkanunay. Sir, thank you. And thank you for having me in your program again. Until next time, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Keep safe. Si Attorney Glenn Chong, former biliran congressman, yang kipasabot ha nga, inikpakutanan to Bisaya mas komportable ang atubagon niya sa Tagalog kay para sa mga naminaw na to, not only Cebuanos kundi apil lang dili kasabot og Binisaya iyang gi Tagalog but mauna Bisaya yung kay to sa Attorney na classmate ni Judge Heidi Acuña tinuod. May buntag ni Ted Odelio Nazareno. Idol kita, you're the man, Attorney Glenn. Diya si Ma'am Matid Jamanti Mondero, good morning ni mo diya ma'am sa Bourbon. Niya si Engineer Chris Labiaga man si Ludwig man na. Diya pagyod. Si Mader, Eufemia Paner de la Armente dito sa Pinamungan, good morning ni mo Mader. Uyay, di ikang kaprom ilay ha. Matar pa niya, pangutan, ang pangutanan ni Robin Hood Kiningkoy man to, bitaw. Kanto po ko tanaw. Daray, dapay. Misail Hilig, Ulango Crusaders ni, Santa Rosa Crusaders, watching all the time. Very clear. Ang trials kagapon, ang witness mura og namakak sa iyang mga gitubag. Naduhig pod di ay ang daghan nga mga kaso matod pa ni Senator Judges Robin Padilla. Dapay, si Lam Aragon. Good to hear your voice, Attorney Glenn Chong. Morning, sir. Salamat. O niya, si Tata. Si Ta Emily Daws. Morning, Ta. Imo itong kuspilido ni Tata. Anyway. Fitzgerald, morning. Si Ma'am Sonia Villaflores 5. Good morning ni mo diya, Ma'am Son. Si May Atik Sosa, morning pod. Coach of Consel Eric Kinain, Giso Mandawe. O niya, si Roel Guzman Anorido. Morning na. Man akong basa ni uban. Kanita. Diyan pa. Si Attorney Chad Estilia Tos Canada. May gabi di Attorney Chad. Si Archilito Peter Supatan Castillo. Good morning pod. Diyan pa uban. Si Manoy Sos Junior Molo. Morning Manoy Sos Junior Molo. Dito sa Montalban Rizal. O si Ma'am Lilit. O niya si murag uman na rin uban. Diyan na. Murag uman na yun. O niya ang ubang wala ko mabasa na salangan og natabunan, unya lang totoo da. Kaya alas 8:38 na balik sa ko aning mga mensahe standby. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Time check hatod kaninyo sa Lactopath. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Usa ka makabuhay day. Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usasab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduco, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agay! Sakit kaayo akong tiyan! Dili gyud ko kalibang! Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag yun, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Ready na ba sumakay? Sa Tugo Travel, pinasadya gid ang biyahe mo. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. May libre pa gid nga pagkaon sa tibuok biyahe. Komportable kag malapad ang mga cabins. May legroom pa. Daw nagbakasyon ka bisag nagabiyahe ka pa lang. Magdamo sang mga aktibidad sa barko pamalipay ang tanan. Mas barato pa kung grupo ka mo nga magbiyahe. Upod ang pamilya o kon barkada. Sulit! Saya! Sa Tugo! I-download ang Tugo app o kung kadto sa pinakamalapit nga Tugo store o kung travel agent. Sulit! Saya! Sakay na sa Tugo! Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Opaskor,
Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Upaskor ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ni paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga palitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros ni pamaligyan karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon. Abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Gaasot sila sa Carbon Market. Abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayan ano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa
pamasakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ka sa mga palitan, B. Gusto ko man diguro. Daghan na binuaros kay pamaligyan karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Gaasot sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayan ano gibilaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, timan ikanunay, ha? Sa tanang panahon, ang imong budget, dagan yung kag mapalit. Tungkol kay sila, kanunay ang nagbaligya og presko, barato og limpyo mga kaning manok, baboy og baka, sa tanang branches nga gikatag sa tibok Subo. Ang Enzo's Meat Market, gipanag-iya ni, o ginumaan ni Mr. Judel Reo. Alas 8:51 na pitin lang gamay ang oras. Gamay lang kay nabili. Anyway, sige lang. Katong giingon kaganihan ni Attorney Glenn Song, nga ang flood control, maayos kay pamatay ang impeachment trial ni Vice President Sara sa habig ni Bangag. Matod pa niya, mo ni nindot kayo. Kaya mga tao mo tutok atong impeachment, pero ang kadtong flood control controversy, wa na, nalimta na. Mo ni dakong pangutana, ha? Kung ano sa aman ni sila mga prisong mga tulisan. Ano yung bago? Dito sa Balamban, insistent kayo. Ang mga taga-NBI o ang mga operatiba nga liadto dito. Ingit siya, dato Singsing Balamban na agi flood control. Anim, last week, katong naay sigarilyo ni Arigan ito, Melvin Matibag, ang director sa NBI siya, positive na flood control. Ghost project. Pero nitingog si Pablo Jan Garcia, ang kanhi kongresista siya, why flood control? Naligas na nagamay. Na matulong na ano dia Singsing Balam, barangay Singsing Balamba na turn over ako na sa natos LGO nya tanawa, di ba? Naagi hapon. Magyud ko no. Astang grabe away lang ni. Ingno na nato nga, sige lang. Og naa man gani mas okay og wa imbestiga. Pero ang pangutana, kadtong kang Martin Tambalos-los ba Romualdez. Unsa man kahay mahitabo adtong kang Tambalos-los, no? Nahangtod karon ununan magtamas ginawag isadsaaran raman ang mga Pilipino nga kinahanglang Mayo ako primerong semanas Mayo akong pailag kaso. Ingon si Bonjing Rimulya sa dihang nawa na ang mga murag namingaw nagmaayo. Naloko na. Bastang luuyas mga tig paniid ba? Ano sa amang yung kani in taon? Kunawa, Edwin Garjola katong sa CWS Party List. Nga karon nagsigig paghot si Kuan Wanay na wag na ko makuha ang kontak aning Congressman Landro Mendoza. Liveste. Hantod karon. Naabagi nag-iimbestigar. Ano lang sa Cebu? Pastang grabiha. Bol! Patindo ula. Pastang grabiha dito na dato kunong maayo na matod pang Willie Ramasola. Pati na natuan ang kongresista niyang usa. Kay matod pa, siya po'y kontraktor sa mga flood control project. Unyag mo ingon, karon dunay na hibaw anak ko from DPWH contractors. Ingon sila. Bay, ang naitabo mga aning
tabon-tabon ug may daghang kang isyu matabunan ng flood control nawa ng investigasyon wa gibungkag ng Independent Commission for Infrastructure wa na ACI kay katong ACI og mag-imbestigar labi na tong dihapas Mayor Benji Magalong tong taga Baguio nga retired general ay mo adto magpadong sa Malacañang ang pasangil nga si Bangag na iya na itong racket niya ay. Pero og imo pa ko siya og ako pa ng racket nga nung bungkago nako. Pero patay na ang isyo karon kay wa gyoy ni tumaw nga kaso. In fact, hashtag ni ang utok sa pondo pagparilis sa flood control sustagi tudlo naman po ni Noos Amina Pangandaman. Atong Al-Amana Bank in town nga kato mo ay giingong usas mga utok pagparilis sa mga dagko kay pondo billions of pesos para ihimo anang kunuhay multo nga proyekto. Hashtag grabe. Apil na gani si Manny Bunuan niingon pag yun. Si Boyeng Remulla nga amo lang himuong state witness. I-discharge siya from plunder charge o case aron mahimong state witness. Kaya gani itong abogado Jinggoy kansi may na. Magkansi may anak kay nganong himuong ng state witness nga kana may nagdadarig malita hinon gana. Ano sa amin yung mga priso? Pangutanan niyo, pareha na ta. Pangutanan mo ano sa pagka-priso may kaso. Karon, og imong susihon ang ombudsman. Nagtanga ito po yung Remulla. Kanya, nangambisyon pa nga kung doon ay mo bakanting justice o mo retire nga hurado sa Korte Suprema. Mo apply na po siya dito nga justice. Loko na. Sura ng tangap. Hurot ng kwartas gobyerno, 18.55 trillion pesos ang utang as of Mayo pa. O niya, karon ni dugang sa buwan Sonyo, sus kung nakuha na tingali sa utang ron. O niya, ang kinarangil aral. Naloko na. Kay ang nangutang, wa magpaibaws, mga Filipino nga mangutang sa aling kantidara. Pero inig abot sa tingbayad, halabuhis mong tamas ginawa kay ibayad sa utang ngagi kaukaw sa mga tulisan. Silbi na? Kani mo ingilad kayo niya. Kamo, o gusto mo nga, ganahan lang yun mo. Nga, magsige, magpabili ng inaning sitwasyon na halabutar yapon mo ang mga kawatan. Loko na. Tinood lang nga, na ay mga politiko usahay, labi nag-press conference o ako tawagan ko, bay, pwede kang makatambong sa mong press con, yes. O kaya, o kanang, di ko, kanang bang, depende sa gusto na ko. Kaya, kanang kung muadtong press con, mga, kasagaran na lang, mga reporter naman na. Suwaton na newspaper, so, arin lang kung mag-rely sa newspaper. Now, naay po yung mga kauban na most media nga, o naay politiko, so, picture na yun. Kanya, ibutang na yon sa ilang Facebook. Kung akong gilikayan, kay pastilag magkasaha pa lang ng politiko, ha? Panitan ko rito mas ginawa nila. Pero di ko ganahan, gininanap ito kay, amigo man di mo niya, ano may gilabtan man ni mo? Tulisan ng dako. Karon, og mayo kag, ang kabuutan na tawa na, yes, lahi man ang iyong buutan, kaya na si Juan de la Cruz buutan, kay Congressman de la Cruz buutan na, yes. Pero asto ayang kakawatan, di sa kawatan, sa kawatan sa gamay. Yawa! Pawa! Ingon ana ang utok anang mga giingon magpatuong buutan. Moingon kasagaran moingon andam ko mo serbisyo niyo sa baday. Di gani ka mo serbisyo dito sa inyo di ka manghugas plato nanuhol gani kag mga katabang aron mo limpyo sa inyo di ka manilhig nga pakita kas mga taong mo serbisyo bot-bot ha. Naloko na. O sa dili lang, dili ba sa unsa kaning mga taga-gobyerno, labi na sa politiko. Kita ang Pilipino, mga botante, ulug-ulugan sa kaita. Madarat ang atik-atik, kay kana sila, ang ilang gitunan, ang pangpangatik na sa katawhan, aron mabutuhan, inigabot dito, mura na ni sila, og makalingko naganistrono, sus, imong tanawon ang ilang hitsura, mura gyud hudiyo, nga wagin masangat pa og karo. Kung makita lang may klamasing kita na sila. Yawa! Pawa! Matod pa ni Attorney Glenson ganiha nga
kuan ko no, kana na ang naong ko ni Sara murag halimaw. Yawa! Pawa! Di apoy niingon nga kana Sara, kuan man na siya. Kana na ang exotic. Dili na siya halimaw, ordinaryo halimaw, exotic. So may exotic sa igsuos itik. Ay oras, orot na. Ugma na pod ta. Ha? Ugma na pod kay. Kani amo ganin paningkamutan ha kagahapon ang habig sa prosecution katong spokesperson nila si former Congressman Ace Barbers karon sa depensa to. Although nagdaghang topic kinain na apil atong ICC pero sa depensa po to si Attorney Glenn Song. So amo ning puli-pulihon kadtong di ganahan maminaw anang probangag arin paminaw mo arin kang antay-bagag. Pero among paningkamutang puli-pulihon kay kani matod pastong amigo, serbisyong totoo. Mao ba? Why kinikilingan pero serbisyong San Miguel lamang. Mao ba? Anyway, wala tayo oras ay dapay si alit ha. Okay. Uyay akong ambungan na mo ning municipal planning officer. O niya ako ning batchmate si Boards Ido Carion. Ayaw kalimot. Uy, ako na rin pahibaw karon ha. 5 seconds. Karong buwan na, pizza 24 ning buwan sa Hulyo. Biyernes ni ang Santa Ana Academy Batch 1986. Tuanes Bariles amo ani. Amo pahigayon og class reunion og recollection. Adto ni sa recollection adto sa patupat. Then ang mo pahigayon og misa ni si Archbishop Jose Palma, kauban pod sa among batchmate nga si Father Sid Marinay. Unya, tao ini kahuman adto na ang panagtapok na pod adto gid mismo sa eskwelahan. Invited ang among kani mga madre, mga school administrators og mga teachers nga mga manyag sa una hangtod karon manyag yapon sila. Si Bay Abel Bayang, good morning ha. Amping niya kanunay sa biyahe bay ha. Akong partner sa Master's Control si Boss Glenn Todd, among station manager Ma'am LV Canit. Inyong alagad o kapasaporte ng Yapon, maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw. Og hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Tunghutong sa ato nga mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Usa sa akong struggle kaniyadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga suwak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduco o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.